napansin ninyo, may mga areas na kulang pa ng electrical. Ito okay naman na to. So yung mga ibang mga wires, hindi yan nawala. Pati nga yung mga ibang mga power tools, hindi rin nawala. Pero ang nawala sa atin yung wire na hindi pa nabubuksan. So hindi ko alam kung anong dahilan, purpose mo. Pero hirap isipin na nakawan tayo. Okay, idea tayo muli dito sa mapaggawa ng ating cove ceiling. So marami nagtatanong kung recessed ceiling ba to o kaya naman cove ceiling. Ang cove ceiling kasi isang design, mga kamusta. May mga kaukulang sukat to at paraan para yung sinasabi nila paano kung lalabas to yung lamig na galing dito sa loob. Siyempre ito kung sakali malalagyan to ng aircon. So ang sukat na ito ay nasa 4 meters by 5 meters hanggang dito. Yan, hanggang dito. So, ibig sabihin, 20 square meter. Ngayon, ang 20 square meter namin, nilalagay ko na na cove niya kasi depende sa sukat eh. Etong parte na to, ito yung pinaka-importante. Kahit na hindi natin dediretso yun. Ang isang posibilidad kasi niyan, maglalagay ka ng wall angle dito, tapos dediretso mo yung board. Ito yung site natin na kung saan dito tayo nawalan ng wire. So, gusto ko i-share sa inyo para maging awareness na rin syempre sa lahat. Sige lang. Kaya ba, regalo ng misis ko to. Siguro may isang taon na rin. Okay, so lalatag muna tayo dito. So, kung napansin ninyo, may mga areas na kulang pa ng electrical. Ito okay naman na to. So sa ngayon, actually, matagal naman na itong mga to. Yung mga record book na tayo. Ngayon, pinabalik ko ulit. Kasi, alam mo yun, nawawalan tayo ng mga gamit. So, ito, maglalatag lang naman na sila dito. PVC panel. Yung sa high ceiling niya. Lunes na lunes, pero ang dami mga absent. No? Lunes malinis. Kunada. Lunes malinis. Kulang na lang dito yung electrical niya. So alam niyo na kung ano yung nawawala, no? So electrical wires ang nawala dito sa site. So ngayon, medyo mahirap mang isipin pero yun ang katotohanan niya, nawalan tayo. Sunday yun. Sunday siya nawala dahil syempre, pahinga yung tropa. Hindi naman sila trabaho ng Sunday. Ngayon, yung araw na yon, hindi ko alam kung Saturday o kaya Sunday pa nawala. Pero nawala yon, nalaman na namin, Monday na. So, yun yung isang bagay doon. At sabi ko nga, yun ang nag-delay na dyan sa ceiling natin dahil sa ba, mga outlets, kompleto na yung outlet na ito. Kompleto na yung mga wires niya. So, yun lang naman na yung wala. Kumbaga, mga power outlet niya, ayos na. Mga wires niya. So, isang nakakalungkot dito, yung wire na ginamit natin dito, kaya nilagay natin dito, ay bagong-bago pa. So, yung mga ibang mga wires, hindi yan nawala. Pati nga yung mga ibang mga power tools, hindi rin nawala. Pero ang nawala sa atin, yung wire na hindi pa nabubuksan. Ano yan, yung iniisip mo lagi, yung kapakanan ng tropa, yung lahat na. Kasi dito, although may nag-stay in, pero pagka Sunday kasi wala talaga. Hindi ko naman pinag-iisipan na masama yung tropa. Pero nandun na lahat. Kasi syempre, sabi ko, kung talagang magnanakaw yan, kukunin niya lahat. Kukunin niya lahat ng mga gamit na nandito. Kasi including power tools, mga wires na wire pa na mga, kumbaga, nabuksan, hindi niya kinuha. Pero ang kinuha niya yung wire na hindi pa nabubuksan. So hindi ko alam kung anong dahilan, purpose mo. Pero hirap isipin na nakawan tayo. Tingnan natin. Open pa kasi itong site natin.
Kaya nga sabi ko, maraming pagkakataon talaga. Ang pagkakamali lang talaga ng tropa dito ay hindi nila niligpit o kaya naman hindi nila tinabi. At ang isa pa, hindi nila inayos kung saan banda nila ilalagay. So yun ang pagkukulang ng tropa. Kaya kanina na nag-toolbox tayo, inayos na namin para at least hindi na mauulit yung mga ganong problema. So yun yung isang bagay dito. Kasi kung titingnan natin, open talaga, wala pa yung mga bintana, wala pa yung mga pintuan. Kaya sabi ko, papalagyan ko na kaagad ng pintuan itong isang storage kung sakali ito. Storage room, pero ang gagawin namin dito hidden. Hanggang dito lang yan. Hanggang dito lang siya. Kasi ito, malalagyan yan kasi ng mga shelves kung sakali. Dito pala. Pag ganyan siya dito. Yan, hidden. Kumbaga kasabay na niya, naka-floated yan. Kaya sabi ko, ipapa-fabricate ko na para ipaglagyan tayo ng mga gamit. Okay, so yun yung isang bagay na gagawin namin. Siyempre, kahit na sabihin natin na papalabasin na, kung talagang hindi mapapalabas, wala. Hanggang imbestiga na lang ako para malaman ko lang kung sino yung kailangan ko kausapin. Okay. So tara, at share ko rin sa inyo yung isa mga bagay dito na po pwede kong ibahagi sa inyo. May idea tayo muli dito sa mapaggawa ng ating cove ceiling. So marami nagtatanong kung recessed ceiling ba to o kaya naman cove ceiling. Ang cove ceiling kasi isang design, mga kamusta. No? So maraming klase ng mga drop ceiling, recessed ceiling o kaya naman cove ceiling. Ang cove ceiling nilalagyan natin ng ilaw yan. Yan, paikot na yan. So ngayon, itong cove ceiling natin na to, may mga kaukulang sukat to at paraan para yung sinasabi nila paano kung lalabas to yung lamig na galing dito sa loob. Siyempre ito kung sakali malalagyan to ng aircon. Siyempre yun yung given, maglalagay ng aircon yung client natin dito. Tapos ang isa pa ay meron ding magagaling na init na magagaling sa bubong. So paano natin maiiwasan yun? At paano yung paraan natin? Kasi may nakapanood, bakit daw open dito sa may parte na to? At bakit hindi na lang daw dinerecho yung high ceiling natin o kaya yung high tawag na ito, high board natin, no? Yung pinakataas na board natin. Kasi itong drop natin dito, ayan, yan yung paraan namin na kung saan naka-cove na siya. So ngayon, i-share ko sa inyo yung sukat at paraan namin para hindi yung sinasabi nila na makakalabas yung aircon. Paano maiwasan yung paglabas ng lamig ng aircon dito sa may cove ceiling natin? At ang isa pa, baka daw lalabasan ng daga, papasukan ng ipis. So napakaraming mga katanungan na minsan di ko masagot ng isa-isa. So ang sukat na ito ay nasa 4 meters by 5 meters hanggang dito. Yan, hanggang dito. So, ibig sabihin 20 square meter. Ngayon, ang 20 square meter namin, nilalagay ko na na cove niya kasi depende sa sukat nilagay ko na dito ay 40 cm o kaya 16 inches. No, so, ngayon, kapag kayong 40 cm na yon, enough yun na cove design niya. Kasi kung liliit siya sa mga 3 meters by 4 o kaya 3 by 3, dapat mga nasa 30 o kaya 35 cm ka na lang. Pero ito, para mas maganda siya tingnan, ginawa natin ay 40 cm. Kaya sabi ko, depende sa sukat. Paano maiwasan na pag may labas yung lamig mula dito sa may aircon natin, kung sakali may aircon, tapos yung init na nanggagaling sa bubong. Okay? So, ngayon, etong parte na to, ito yung pinaka-importante. Kahit na hindi natin dediretso yun. Ang isang posibilidad kasi niyan, maglalagay ka ng wall angle dito, tapos dediretso mo yung board papunta dito. So, ganun ang mangyayari. So, wala pa siya, no? Ngayon, po pwedeng idiretso yun. Ngayon, maglalagay ng wall angle yan kung sakali. Ang paglalagay ng wall angle, parang ganito lang. Parang ganyan na yung mangyayari. Pero walang cove to. Yan. So, parang ganun ang magiging sistema. Sana. Ngayon, para hindi na kailangang doble-doble yung gastos mo, at hindi rin kailangan maglagay pa ng wall angle, dediretso pa yung board. So, may paraan. Kapag naglagay ng partition kasi niyan, dapat sealed din. Lagay ka ng wall angle dyan. Naka-screw. Sagad-sagad. Tapos dito, naka-cut din. Ayan o. Naka-cut yan. Pero dito kasi wala na yan. Hindi na lalabasan yan. Itong parte na to kasi sagad. Ayan o. Hindi ko alam kung makikita sa camera. Ayan, nakasagad yan. Ayan. Dito. Ayan, nakasagad. So, ibig sabihin, sealed na ho yan. Nakasagad na ho siya. Kung saan makikita nyo dyan,
may nakaharang pa rin dyan. So hindi yan basta-basta papasukan na yan o kaya lalabasan. No, and then dito kasi ito nakalapat din dito. Then itong gypsum natin dito nakalapat din siya. So pantay na pantay din ho yan. So ibig sabihin naka-sealed pa rin siya. So yun yung paraan natin. Hindi yung sinasabi nila na open daw to, kasi usually ang cove ceiling kasi nakasagad sa wall dito sa mga biga o kaya naman sa wall na ganyan. So yun yung isang bagay. Nagiging kaisipan pero syempre may mga rason at paraan. Ako nga pala, yung drop pala nito nasa 12 cm lang yan. Usually 15 cm or 12 cm hanggang 17 cm, yan lang yung ginagawa nating drop niya. Yung kumbaga kung ano yung height niyan, 15 cm lang yan o kaya 12 cm para mas matibay. So dito ayan, naka-plain lang naman na to. So ganun lang din yung proseso. Dire-diretso lang mga kamusta. So dito na lang sa parte na to, ang mangyayari, nauna na yung cove ceiling natin dito bago pa yung high ceiling natin na PVC. So usually ganun naman talaga, nahuhuli yung PVC namin para maiwasang magasgas o kaya naman, depende pa rin naman kung existing na yung PVC, may paraan pa rin naman kami. Okay, so abangan nyo na lang to. At syempre titingnan pa natin mga kamusta kung ano pa yung pwede natin share. Ayan, ayos na. So tinayo, may mga wires na rin to. May mga wires yan. Naalala ko tuloy yung sa may Tagudin. Ganon din eh. Kumbaga ninako naman yung wire. Mga ganito, silagad-sagad din. Kumbaga yung naka-housely na mga 20 cm o kaya 15 cm, ginawa nila, kinat nila dito, inatak na gano'n. Naka-relate tayo doon. Kagaling lang natin ng Tagudin, tapos yung site pala natin madadali na rin. Hirap, no? Ay magagawa. Chine-check ko na lang kung ano pa yung mga kailangan gawin dito. Ito may hagdan to. Ayan. So ayan nga, pinahukay ko na nga siya eh. Ayan, gagawin na lang yan. So dito naman, kompletuhin na lang yan. Tapos magta-tiles na ho tayo. Ilalagay mo na yung mga door jumps. Ayan, mga door jumps, 1, 2, 3, 4, 5, 6 na door jump. So yan yung susunod na gagawin ng tropa. Tapos nakapili na rin si client ng tiles natin. Kaya yun na lang. Mailagay na rin. Tapos dito sa may portion na to, pinatapos lang din naman na yung pagpintura ng mga cove natin. Tapos lalagyan na rin yung PVC panels. So yan yung isang bagay na gagawin pa namin dito. PVC panel na lang yan. Kasi PVC ceiling yan. Ayan, talaga nakadrop yan. Tapos dito may fluted panel pa diretso doon. Dito sa may portion. Okay. So yan yung abangan ninyo. Para ma-visualize natin mga kamusta na. Ito, kitchen niya. Abangan nyo na lang ito mga kamusta. Maraming salamat. And I do hope talaga na sana matauhan yung kumuha. Kasi wala na tayong magagawa eh. Kasi kung pinag-interesan talaga yun, Panginoon na lang bahala. Although may mga lead ako, may mga natanong na ako, may mga nagsabi na rin na ganito. Pero wala akong pruweba, wala akong pinangawakang pruweba. Wala akong makikita na, kasi di ba pagka sa case sana, sa kaso sana, kailangan mo ng proof para mapatunayan mo talaga. Kasi kung sabi-sabi lang yan, wala rin. Hindi yun enough. Okay, so sabi ko nga, konsensya, tsaka yun na lang. Konsensya niya na lang. Sino man talaga yung kumuha, labas man o kaya loob, kung mga tao ko man o hindi, or sabihin na natin kung tao ko o hindi, yun talaga. Hindi naman natin pwedeng i-point out dahil baka mamaya magkasala lang tayo, mababaliktad yung sitwasyon kahit na wala pala siyang ginawa. Kumbaga magiging sala ko rin yun kung sakali, kasalanan ko kung sakali. Kaya yun, pray na lang natin mga kamusta, at sana hindi maulit. Ganon din sa production ko, nawalan ako ng speakers at yun yung masakit doon. Okay, so yan, maraming salamat.